Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Wow! Happy weekend na ho talaga. Hindi kita bate, Winner. Ayan, asan si Winner? Nawawala. Ayan. Oh, hindi ko siya bate. Salbahe, di ba? Hayaan nyo na siya. Hindi kami bate. Ayaw niya ng tugtog. Alam nyo guys, nakakatuwa no, ngayong araw nito na marami hong nagsasabi na masaya sila, thanks God, it's Friday, o diba? Kasi bakit? Alam nyo po, ang isang tao kapag maraming nagawang napakaraming mga blessing, talagang thank God it's Friday. Yan, ang sabi po ng aking mga friendship. Yan, salamat po. At hindi lang po yan, maraming salamat din sa mga kaagapay natin. Alam niyo ho, ito natutuwa tayo. Bakit? Kasi ho, meron ng magandang pangarap ang LTAP. Kaya ho natin inaayunan yung kanilang mga pangarap para sa mga bagong driver para dito sa bagong Pilipinas. Yan. Dahil ho, ang atin namang ikinatutuwa ay yung pagkakaroon ng bagong imahinasyon, di ba? Marami yung problema kasi, marami yung mga lumang problema na pilit na ipinapasok sa bago. At yun nga ang nangyari, kaya bagamat magkaganon pa man, hindi naman tinatalikuran po ng pamunuan ngayong gobyerno ang kanilang problemang kinakaharap dahil nga po doon sa mga anomalya na nangyari at nabukingking yan. Kapag nabukingking ho, wala tayong magagawa dahil yan po naman ay hindi ho maitatago ng habang buhay. Yan ho yung mga simpleng kumukupit, sabi nga po, simpleng naghahanap ng mga extra income na mas mataas sa usapin. Yan, medyo ganun ho nangyayari. Kaya po, ngayon naman po, sa magandang balita po, mula sa ating mga kaagapay, yan, sa ating news team, narito po ang abiso sa mga motorista, no? Nakaambana sa susunod na linggo ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, tinatayang aabot ng hanggang piso at 40 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel. Maku, malaki yan, hindi biro yan. Grabe. O, di ba? Malaking halaga din yan, no? Batay din sa 4-day trading sa mean of Platts, Singapore or MOPS na nagsisilbing barometro ng mga local oil players, posible ring sumirit ng hanggang piso ang kada litro ng gasolina. Samantalang inaasahan namang may dagdag na hanggang 8 sentimo ang presyo ng kada litro ng kerosene at gas. Sana ba nakakabili ng gas, no? Ito magandang ihaplas to sa yung gas yung, ewan ko lang kung inabot ng mga kabataan yung gaas. Yung gaas ho kasi yan, nilalagyan ho ng asin, lalagay sa bote, tapos pinapahid-pahid. Yan, pinapahid ho yan ng lola ko at ng mama ko. Gustong-gusto ko yan kasi nakikipahid na rin ako. Yan. Kaya, well, yan po ay gamot sa mga masasakit ang mga kalamnan. Yan. Baka hindi nyo lang alam, sineshare ko lang sa inyo. Okay, sa ngalan pa rin po ni Atty. Ferdy Topacio, kasalukuyan ng sinusuri ng Bureau of Immigration ang mga travel records ng mga personalidad na kasama sa ikalawang batch ng Immigration Lookout Bulletin Order na in-issue ng Department of Justice kaugnay sa questionableng flood control
projects. Yan. Alam niyo, masakit sa ulo talaga isipin to. Kaya yung sakit na ulo ni Mayor Vico sa kanyang inilantad, talaga namang hindi natin maiwasan na sumakit ang ulo niya. Pero alam niyo ho, sa pagsakit ng ulo ng mga taong merong responsibilidad, o sabi nga po, responsable sa nangyayari, nakakatuwa po, and we have to congratulate Mayor Vico Soto dahil kahit papano ay nakatulong siya na isiwalat yung mga bagay-bagay na maaaring marami po sa mga kababayan natin ang hindi nakakaalam na nangyayari po ito. At mula po sa kanyang mensahe, gusto ko lang pong bagamat hindi ko siya nakakausap masyado, minsan ko lang siya nakausap nung panahon ng press con ng DILG, no, si Mayor Vico. Pero this time, hindi ko na siya kung kailan ako napalapit sa kanya, never na nakausap ko po siya. Pero sa mga online videos niya, ayun nga po nangyari. Alam niyo ho, nakakatuwa, no, yung mga ganitong leader na bata pa man din, ay meron hong concern na dihamak doon sa mga nangyayari sa bansa. Huwag ho tayong magwalang bahala, lalong-lalo na sa problema ng bayan, di ho ba? Nakita ninyo marami hong nagulat, di ba? At tiyak ko, ito na ho yung dead end ng mga ibang mga contractor na talagang sanay na sa ganyang kalakaran. At hindi lang po yan, pati yung mga contact ng flood control projects, yan. Natapos na. Ito yung matatapos na kasi hindi na sila makakalusot. Ibig sabihin, iba yung paghihigpit ang gagawin ng kinauukulan. So, yun yung bounce back di ba? Kung dati marami silang nakukuhang mga katiwalian, nagagawang katiwalian. Pero ngayon medyo tingin ko lang ay magkakaroon na ng katahimikan ukol dito at hindi na ito magaganap. Makakatikim na tayo ng magagandang paligid, matitibay na mga bridges, matitibay na mga flood control projects. How I wish kasi hanggat ang tao kasi hindi ho nasasabihan na kung ano yung mga dapat at tama at walang nagbabantay, talagang patuloy na gumagawa ng katiwalian. Pero ang totoo naman po, kung wala naman din isa sa taas na nagbigay ng garansya na okay yung mga ganong kalakaran, siguro hindi naman din nila gagawin yan, di ba? So, ibig sabihin, meron pa rin somebody up there na gumagawa ng di tama. But anyway, siguro baguhin na lang po sistema, guys. Alam niyo, karapatan ho na bawat Pilipino makatikim naman ng maayos, sabi nga po, maayos at matibay na gawain ng gobyerno, di ho ba? At hindi lang po yan, ipakita natin sa mga kabataan ngayon na hindi na po pwede magnakaw. Yan. Hindi na ho pwede na mangurakot. Yan. Sabi nila Well, anyway, ayon pa rin dito, ayon kay immigration spokesperson Dana Sandoval, nasa Pilipinas pa ang mga individual na nakalista sa naunang batch ng ILBO. Anya, may ilan sa 35 rito ang lumabas sa bansa o ng bansa noong Agosto, ngunit nakabalik na rin lahat sa Pilipinas. Sinabi rin ng tagapagsalita na hindi pa nila maibabahagi ang detalye ng travel records ng mga nasabing individual hanggat hindi pa nila nasusumite ang mga ito sa DOJ. Matatanda ang nilagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang initial batch ng ILBO laban sa 35 kontratista at opisyal na Department ng Public Works and Highways na kaugnay sa anomalya ng flood control projects sa bansa. Yan. Alam nyo guys, ay thankful tayo at sana po patuloy lang po tayo na magbaka sakali. Okay, meron po tayong spot report. Yan, tanggap muna tayo ng breaking news mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. DWIZ Flash Report. Okay, yan. Secretary Vince Dizon humiling sa Kamara na huwag munang isalang sa budget deliberation ang DPWH.
Hiniling ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga mambabatas na wag na muna siyang magpresenta ng budget sa deliberasyon ng Kamara. Ito'y kahit nakatakda ngayong araw sa House Committee on Appropriations ang pagtalakay sa budget ng DPWH. Paliwanag ni Dizon, may direktiba sa kanya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na repasuhin ang budget ng DPWH dahilan kaya nais niyang humingi ng kaunting panahon para ito ay may sa katuparan. Nangako ang kalihim na kanyang sisikapin na matapos sa susunod na linggo ang pagrepaso sa budget at saka muling haharap sa pagdinig ng komite. Sa ngayon ay sinabi ni Dizon na handa siyang pakinggan ang suwestyon ng mga mambabatas at maging ang mga hinanaing sa mga questionabling proyekto ng departamento. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yahoy! Balik tayo sa Yes Yes Show Topacio. Yan, 5 ng Setyembre 2025. At syempre, nako yung mga friendship natin, hindi ko kayo na padalhan na notice, pasensya na kayo. But anyway, alam nyo, pagpapala pa rin maituturing natin na nakarating tayo ng Friday at lalo na tayo yung nagkausap-usap para doon sa ilang mga detalye na dapat ho nating gawin. Alam nyo, gusto ko lang hong pasalamatan din si Sir Pablo R. Florendo o A. Florendo Jr. Yan. Yan po ang Sales and Marketing Manager at the same time the CEO ng BP Cons Corporation, the Modern Quality. Yan. At hoping na sana sa pag-alis nila papuntang South Africa para lumaban ng shooting competition yung kanyang anak na babae na may edad na 13 anyos. Grabe. Sa dami ng babaeng kilala ko, ngayon ako nakakita ng batang-bata, no? Batang-bata na lalaban ng shooting competition. Ang maganda nito, ayan, maipagmamalaki natin na ang coach niya ay walang iba, kundi si Kuya Raul Esperas. Palakpakan natin si Kuya Raul, yan. Napakaswerte natin. Sa bagay, yan din ang coach ni Coach Victor Salonga. Coach din niya yan. Doon sa mga ibang event na amin pong napuntahan. But anyway, guys, no, napakarami hong magagandang balita na dapat nating tunghayan. Not only the problem, kasi nakakalungkot naman ho. Puro na lang ba tayo problema? Pero ang solusyon nasaan na? At sana po, wag niyong itenga yung paggawa ng mga proyekto na nandiyan po, lalo na yung butas-butas sa kalsada ngayon na nararanasan natin along Commonwealth Avenue. Tapal-tapalan nyo na po yan, guys, kasi kung tayo po magkakaroon pa ng mas malaking problema, kawawa naman po ang mga motorista, ang mga riders na talagang araw-araw ay bumabagtas sa lugar na yan. At hindi lang po yan, ayan kita nyo yung aming sinasakyan ay iniwan namin sa isang lugar na kung saan talagang hindi na ako makasakay. So what I did is MRT. Kaya mabuhay po ang pamunuan ng MRT, di ba? Napakaganda ho ng MRT kung kayo po yung mag-MRT. Tsaka yung jeep na nasasakyan ko, mabuhay po kayo. Yung mga jeepney driver na walang habas sa pagngiti, yan. Huwag niyong ipagkait yung magaganda niyong ngipin, yan. Yan, ngumiti naman kayo, yan. Kasi yung iba dyan, nakasimangot, ang agang-aga nakasimangot. Pero kung nakangiti kayo, marami hong magagandang kwento ang darating sa buhay ho ninyo, di ba? Malay nyo, kung hindi man ngayon, malay nyo, pag uwi nyo sa bahay, meron palang blessing na darating sa inyo. Oh, yeah. Yan ang dapat nating tunghayan. Okay. Sabi nga po, bahagya muling bumilis ang inflation sa bansa nitong Agosto. Ayon kay National Statistician at Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, sumipa sa 1.5% ang inflation noong isang buwan kumpara sa 0.9% noong Hulyo. At ang pangunahin anyang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Wow! Grabe na talaga. Well, anyway guys, no, alam nyo, kamusta yung mga nandyan sa Juliana Market? Hi, mabuhay po kayong lahat dyan. Nako guys, kung gusto nyo ho ng mga gulay na mga fresh na fresh, direct sa mga probinsya na kung saan nagdi-deliver din po ang sister ko, punta ho kayo sa Juliana Market. Diyan po ay
marami hong masasarap na gulay na matitikman ho ninyo na wala pong halong mga kung ano-ano. Yan. Talagang wala hong wala hong mga insect spray na nilalagay, kundi yan po ay talagang bunga na direkta ninyong matitikman. Ako, dyan ho ako kasi nagla-lunch minsan sa Juliana Market. Kaya Mendoza, Mrs. Mendoza, ayan, paborito ko yung patatim. Gusto mo ba yung winner, yung patatim? Mahilig ka ba doon? Yan. Ay guys, alam nyo ho, ilang beses na ako makain doon na affordable naman, hindi naman pagkamahal. Nakakatuwa lang kasi doon ako nakatikim ng patatim, lalong-lalo na yung patatim na halos parang napakalambot niya. Sana all. Oh, napakalambot. Hindi, murang-mura lang para ka rin kumain sa mga ibang karinderya dito. Ganon din yung presyo doon. Kaya salamat po kay Ate Anita Mendoza. Ayan. Walang discount yun walang discount. Pag kumain ako dyan, Ate Anita, di ba? As is. Kung ano yung presyo sa mga ibang customer, ganon din ako. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ko sinasamantala yung mga discount. Kasi alam niyo naman, kapag ang mga karinderya naman ay maliit lang yung kita nila, pagbigyan na natin. Diba? Pagbigyan na natin na hindi tayo maka-discount, okay lang po yun. Kasi minsan naman bigyan natin ng tulong yung mga taong nagsisikap. Yan. Mahal kaya upa dun. Naalala ko lang, no? Mahal ang upa dun. Kaya po kailangan kitain din nila yung kanilang mga yung kanilang mga ginagawang pagbebenta ng mga gulay. Yan. Kaya turuan ninyo guys mga anak ninyo, at saka yung mga friendship natin, lalo na yung Atty. Topacio, doon po sa mga nanonood, regular nating mga taga-subaybay, even sa kahit na anong platform ng DWIZ Aliw Channel 23, napakaraming platform yan na nilalabas. And not only that, syempre yung aming mga personal na account, makikita ho ninyo kung gaano kamahal ang mga gulay ngayon. But, sanayin nyo ang inyong mga anak na kumain ng gulay, ng prutas, wag laging lechon, wag laging matataba, di ba? Tama. Oo. Kaya nga si Winner ayaw niya na kumain ng mga matatabang pagkain, di ba? Oh, yeah. Ayan. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Sana po, lagi nating tandaan ang panonood lagi ng mga stressful na palabas. Tandaan po ninyo, yan po ang isa sa nagbibigay po sa atin ng problema. Yan. Kahit nanonood ka lang, meron na ho ba kayong napanood na pati TV nila ay binato niya para lang dun sa galit niya sa nagsasalita? Ganon. Diba? Marami ako nakitang ganyan. At ayun, basag ang TV nilang malaki, 55 inches. Dahil sa galit niya dun sa nagsasalita sa TV na yun. Diba? Ang sakit nun, sayang, gustong-gusto ko pa naman yung ganong kalaking TV. Kaso nabasag dahil sa galit niya. Kaya kayo, mamimili din kayo, huwag laging stressful. Maganda rin yung manood ng mga balita, okay lang po yun. Pero pag laging stressful ang pinapanood ninyo, time will come, baka maging isa na rin kayong ganyan, na nambabato ng telebisyon habang nanonood. Pero yung mga iba naman, okay lang, kasi ang ginagawa nila, cellphone nila ang tinatapon nila, ang binabato nila. Oy, government official yung nakita ko, tinapon niya yung cellphone niya. Basag! Sabi niya, lintek na nagsasalta na, pakasinungaling, di ba? Nagre-react po kasi, ganun ang Pilipino, not only in some eto hindi ho biro, totoo to, parang si Atty. Topacio pag nagsalita, akala mo biro pero totoo ho. Kasi talagang, sabi ko nga, nakita ko dati, sabi ko pa nga ganun sa iba, ng mga friends ko. Sabi lang, yung Joey, yung TV ba naman, binato ng kung anong matigas na bagay, wasak yung TV nila talaga. At syempre, pag pinagawa naman, ay di hamak na mas mahal pa magpagawa. Kaya, oh no! Yun ang problema guys, di ba? Sana po, wag tayong masyadong magpaakit sa sama ng loob, sa galit natin, dun sa mga taong pinapanood natin. Minsan kasi, meron din tayong napapanood na ayaw man natin dun sa mga nagsasalita, pero may natututunan tayo. Nagbabago yung atmosphere natin. Oo nga, dapat pala hindi ako magagalitin, di ba? Sabi nga kanina nila, Sir Dennis, huwag masyadong magalit. Totoo po yun. Kaya po, ang masama lang, yung ibato mo yung cellphone mo, ibigay mo na lang. Wag mo nang ibato, di ba?
Kasi sayang din naman pag nabasag yan, wala, mahirap ang bumili ng bagong cellphone. Yan. At of course, papasalamatan ko lang din yung mga friendship ko na talagang automatic bumubukas yung TV nila kapag Yes Yes Show Topacio na. Yan. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang mga taga Rosario Medical Center. Thank you so much, Miss Josephine Salvador and family. Yan. Automatic yan. Nag-on yung TV nila. Nagulat ako kasi nga nung pinakita nila sa akin yung video, kinunan nila habang nanonood din sila. So, thankful ako kasi may ganun palang sitwasyon. And not only that, guys, salamat din kay Veronica Estrada Lim ng Caloocan Rotary Club. Mabuhay po kayo, ha? At syempre, ayan, marami tayong mamimit dyan ng mga bagong muka. Pero sikat, sabi nila. Mamimit mo, Juvie, yung mga bagong muka. And hoping, sabi nga po, ito pa rin ni Attorney Topacio na meron siyang schedule sa Rotary Club of Caloocan. Yan. Kasi isa ho siya dyan sa mga VIP guest speaker. Okay, and not only that, guys, salamat din po. Yan. Nako, wala hong humpa yung aking paglilinis sa aming, alam niyo naman, ang hirap palitan ng bubong, no? Lalo na kung ang bubong mo ay hindi na tugma doon sa iduduktong. Ay, nako guys, napakaraming nagmamagaling na mga kilala ko na pinagawa na, and then pagkatapos tumutulo pa rin. Sabi naman ng iba, Miss Juby, huwag ka nang mag-alala kasi yung tulo naman tuwing uulan lang. Kaso nga po, ang naging problema, guys, imagine niyo, tuwing uulan, halos araw-araw umuulan, di patay ako, di ba? Tanga! Pagod na ako sa Grabe ka naman, winner. Ano yun? Grabe ka. Hindi, pagdating ko ng bahay, syempre, pagod na ako sa travel, di ba? Ang layo-layo ng pinaggagalingan ko, guys, kung alam nyo lang. Pero hindi ako napapagod, masaya kasi ako dito sa pamilya namin sa Aliw Channel 23, DWIZ. Kaya yung pagod na yun, wala yun. Sabi nga ng aking puso, kailangan makita ko sila Juday. O, di ba? Oh, yeah. Yan, ang mga, and company, syempre, lahat po kayo ay pinasasalamatan ko. At of course, ito po hindi pambobola kasi wala naman ako maibibigay sa inyong marangyang kabuhayan, di ba? Ang tanging maibibigay ko lang ay pasasalamat. Yan. Di ba? Kita nyo si Jack, lalong gumaganda. Si Jackie nabuhay dito. Jackie Santos. Well, anyway, thank you rin. At hindi lang ho yan, guys, dahil Friday ho ngayon. Nako, eto na. Yung mga estudyante, hindi pa tapos ang klase. Tumatakas na? Kayo ba'y miyembro ng ganyan? Yung mga nagka-cutting classes. Uso pa ba ngayon yun, Winner? Yung nagka-cutting classes? Yan. Sana po turuan nyo yung mga teacher ninyo. Teacher na, no? Turuan ninyo na wag mag-cutting classes. But anyway, guys, time out muna tayo. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, dito pa rin sa Yes Yes Show Topacio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yahoy! Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Yahoy! Attorney, kamusta ka na? Attorney Topacio. Ayan. Oh, yeah. Marami kaming naghahanap sa'yo dahil namimiss ka na namin. Okay, pero syempre, dahil yan si Attorney Topacio, alam naman ho natin, ay nagpa-check up ba ng kanyang paa. Ayan. Baka kala nyo anong ginawa. Nagpa-check up ng kanyang paa at para naman yung kanyang nararamdaman sa kanyang paa ay maayos. Okay. At hindi lang yan, alam nyo ho, marami ho tayong mga friendship ang natutuwa daw yan. Dahil well-informative po ang DWIZ yan. Thank you so much. At natutuwa din sila kasi naririnig nila dito mismo ang mga tamang balita. Walang pambobola, walang kasinungalingan. Para lang tayo sa tama. Yan. At hindi lang yan. Ako guys malungkot na kayo dahil grabe, no? Kita nyo nag-top notcher tayo sa HIV. Hindi tama yung guys, no? Para tayong para nakakaawa. Lalo na yung mga kabataan na maaaring ano kaya sa palagay nyo? Bakit lumobo ng ganyan ang resulta ng mga HIV victim? Tanungin natin dito sa ating expert na narito ngayon. Walang iba
kundi si Mr. Rafael Serrano. Ang, para sa akin mas higit pa sa doktor ang kanyang kaalaman dahil napakatagal po niya sa mga kumpanya ng pharmaceuticals industry. Good morning, Sir Rafi. Good morning, partner Jovi. Yes. And thank you again for inviting me in your program today. At ako po'y may mga isi-share sa mga takapakinig natin. Opo. By the way, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Morning good din sa'yo, Sir Rafi. Alam ko namang marami kang naiintindihan pagdating sa health. Although, sabi nga po mas higit na magaling daw. Sabi ng mga ekspertong nakausap ko, yung mga humahawak ng tungkol dun sa mga medicine na inirereseta ng doktor. That's true enough kasi ang mga doktor naman din, nagre-research din yan kung ano yung mga dapat at di dapat na ibigay, di ba? Yeah. And because of you are also from a well-known pharmaceutical industry, pasensya ka na, eto, hindi natin na pag-usapan, gusto ko lang alamin. Anong masasabi mo doon sa parang, hindi nakakatuwa yun top notcher tayo sa HIV victim na dito sa Pilipinas. Anong masasabi mo po dyan? Well, pagdating po dyan, partner, sa HIV. Lapit sa mic. HIV, no? Opo. Talagang, it's because of, alam mo na, yung mga sexual activities ng mga kasama natin. No? Ang yan. HIV kasi, kadalasan ang transmittal niyan through sexual. No? Opo. But meron ding way na matransmit niya through blood transfusion Opo. or Yes. through the saliva. Okay? Oh. Oo, natatransfer po yung HIV. Pero Okay. mostly dahil po sa sexual activities. Ganon. Okay? Opo. Now, Wala bang kinalaman dyan yung mga gadget ngayon na talagang talamak na? Yung paggamit ng gadget na hindi na masawata ng mga magulang, ng mga, sabi na natin sa school din, kasi ginagamit yan di ba? no. Hindi na sila mapigil. So ano ba yung magandang solusyon na pwede natin gawin para hindi naman tayo kahiyaya? Kasi pwede pa namang malunasan yan, di ba? Yeah, partner, kasi alam mo sa mga videos, yung mga nakikita ng mga bata, Opo. karamihan dyan din lumalabas mga it's about sex. Porno, di ba? Porno, di ba? Yes. So yung mga bata na nakakapanood niyan, napanood nila yung mga porno, nagiging curious sila kung ano ba talaga yan. Kaya gusto nilang Sinubukan. ma-experience din. Patay tayo dyan. Subukan natin yan. Ayun. Baka okay yan. So that's one of the sources kung bakit yung mga young children Opo. will resort to sex. Dahil yan sa mga nakikita nila sa mga porno na mga videos. Kaya yung mga porno videos, Yeah. guys, ako nagulat din ako Oo. May mga loko-lokong tao, hindi ko alam saan galing na bansa yan no? Na talagang kahit na dinilit mo na, binlock mo na, tinanggal mo na yung apps nila o tinanggal mo na yung mga pangalan nila, but then bumabalik at bumabalik rin, no? Ito nga po, tama kayo, tama. At not only that, ang isa pang problema dyan ay siguro kawalan ng oras sa mga magulang, lalo na dun sa pagbabantay ng mga guidance sa mga magulang sa ano yung pinapanood ng kanilang mga anak. Wala nang check and balance. Oo nga eh. Tama ba 'yon? Tama. O di ba? Napapabayaan na Napapabayaan sila. na. So, anyway, nakakalungkot. yeah. Yes. Pero So ikaw, anyway, yan naman ay mayroon ng solusyon. yes. Actually, Oo. karamihan ng may HIV Opo. pinapupunta sa Pina- RITM. RITM. Yun Ano po yun? Nasa Alabang po yan eh. Yung RITM, Opo. it's a place na pwedeng pumunta yung mga HIV at sila po yung tumitingin diyan sa mga HIV Opo. at sila ang nagbibigay ng solusyon kung ano ang dapat na RITM. RITM sa Alabang ho yan located. Okay? Yan diyan ho pupunta sila. Okay. Anong ibig sabihin ng RITM? Naku, nakalimutan. Anyway, pero sa Rappi maganda ring narinig ko mula sa iyo yung passion na makatulong tayo kung paano mabigyan sila ng ideya para masolusyonan yung ganitong problema. Yeah. Ako hindi katanggap-tanggap to. Lahat na ng pangit na naririnig ko about Filipino,
Ay parang tayo na yung nagiging nagiging talamak ukol dito, di Kasi ba? nga, partner, Oo. ang Pilipino, kahit saang sulok ka ng mundo, may Pilipino. Oo. So yung mga nagtatrabaho sa abroad, ay nai-involve din dito sa mga ganitong mga sexual activities. Opo. Kaya pag balik nila ng Pilipinas, ay, ayun, may dala-dala silang ganong klaseng sakit. Kaya pala, Sir Rafi, para lang masabi ko yung aking nararamdaman. Yung iba, no, na hindi mapigil-pigil kasi may mga talagang, talagang hindi na kayang bantayan, di ba? Matakot naman kayo sa HIV. Para naman hindi mangyari sa inyo yan, siguro gumawa na lang kayo ng way, no? Para maiwasan na magkasakit kayo. Tanungin po ninyo ang doktor, yan. Kasi ang doktor po magbibigay po ng safety guidance kung paano po maiiwasan ang HIV. Yan. Magtanong kayo sa doktor, huwag kayong mahiya. Madalas, partner, alam mo kung sinong nagkahawa-hawaan dyan? Opo. Yung sinasabi nilang same-sex marriage. Same-sex marriage. marriage, yeah. Ibig sabihin, pareho silang Parehong lalaki. lalaki, Parehong babae. parehong babae. Ganon. Maraming ganong kaso na sila yung... Dahil sa laway lang, pwede sila magkaroon ng HIV, no? Yes, oo. Okay. So, yan. Medyo malungkot yan, ha? Yeah. Kasi So tanggap, anyway, okay. isa yan sa malaking problema. Pero through the years, mukhang nagkakaroon naman ng solusyon na dyan. Opo. In terms of education. Education, yes. Na-educate na rin ang mga Isama tao, na natin nawawarn yan. na rin sila. Mm-mm. Tapos yun nga, karamihan dyan ay pinapupunta sa RITM. I'm sorry na forgot ko lang. Opo. Basta yan talaga ang puntahan ng mga HIV at sila po yung mayroong gamot. Or Ilapit mo po yung microphone mo, Sir injection para Rafi. dyan. Oo. Now, anyway, Mahina yung boses mo po. mayroong isang issue na Adjust your chair. mayroong issue, isa ring concern, partner, na problema din sa buong Pilipinas ngayon. Ano po yun? Yung tungkol sa hearing problem. Ay! Sir Rafi, ang dami yung mga bingi sa gobyerno Ay, ngayon. nako. Baka mga ilangan din sila ng hearing aid. Talagang napakarami. Dito po kasi I'm actually the sales and marketing consultant ng company na Grupo Hearing. Opo. Sa Grupo Hearing, we say we have the total solution for any hearing problems, partner, no? Apo. Ibig sabihin, we have all the hearing aids and whatever. Pag hearing na yung problema ang pinag-uusapan, we have all the solutions. We have the total solution. Ngayon, for the information, nasabi ko na rin ito last time dito, na ang mayroong problema sa hearing, partner, ano? Opo. Hindi lang matanda, pati mga bata. Pati bata. 10% of the children, infants, may problema sa hearing. Pinapanganak pa lang, may problema na sa Ayun, pandinig. Ang opo. tawag po dyan, partner, yung inborn ay juvenile type of hearing problem. Ayun. Pagkapanganak pa lang. Kaya mayroong law ngayon, partner, Mhm. yung N9709, yung newborn hearing law. Opo. Ibig sabihin, pagkapanganak ng isang bata, ay kailangang ma-check na yan within 30 days. Okay. Ma-check na ng hearing center kung yung bata ay may hearing problem. Mhm. Obligasyon yan, partner, ng mga magulang. At Ayan. nung nagpaanak na Sa public obligay hospital ba, hindi ba sinasabi yan, ma'am, yung anak po alam ninyo? dapat. Kasi Alam dapat matagal na di yung ba? law na yan, partner, no? Okay. So, dapat, pagkapanganak pa lang, dapat within 30 days ma-check. Ma-check Kasi, ulit. pag hindi yan na-check, partner, yung bata, lalaki na yan na bingi. Pag ang bata ay mula bata hanggang Opo. lumaki ay bingi, Opo. yan yung lumalaki na tinatawag nating deaf-mute. Deaf. Bingi na, pipi pa. Bakit? Opo. Paano matutong magsalita yung bata, partner, kung wala siyang naririnig? Ayun. Di ba? Deaf-mute paglaki niyan. So, kawawa naman. Opo. Can you imagine, partner, 10% of the population ng children in the Philippines worldwide. Ganun ang may, Opo. Na, sa mga adult naman, because of the aging process, mga 10% din ng mga senior citizen ay may hearing problem. Ayan. Dala ng pagtanda.
Okay. Partner. Ganong kalaki ang may problema. Okay. So siguro kasing laki, mas malaki pa sa HIV. Okay. Mas malaki pa sa kaso ng HIV. HIV. Nako, alamin natin 10% yan. eh. Kasi Okay. kung 110 million ang Pilipino, you get 10% of that. Apo. That's 11 million, di ba? Mhm. Oh, sa bata pa lang. Ganon kalaki. Sa adult pa. Okay. Adult pa, 11 million din. Okay, Ang laki. nako, mga kaibigan, antabayanan ho natin muli si Sir Rafi Serrano. Alam mo, nawiwindang ako sa mga result ng health problem ng ating bansa, no? But then, sabi nga po, huwag tayong susuko pagdating sa problema dahil may solusyon ang mga yan. Okay, time check muna tayo muli. Ayan, sa ngalan po ng ating Yes Yes Show Topacio ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yahoy! Yes, yes, show Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Grabe, no? Parang kailan? September na, tas 5 na, di ba? Bermont. Wow. Alam mo naman, Sir September, Rafi, kapag Bermont, October, ang dami nang nagkakalat na mga yung mga murang bilihin, di ba? Mura kasi maramihan ng bilihan. Yan, package na, di ba? Ganun yung mga nangyayari ngayon. But anyway, guys, bago natin ibalik ang ating kaagapay sa paglilingkod ukol sa health, babatiin ko lang po itong mga friendship natin na laging, nagpapabati. O batiin natin sila. Si Arthur Clavo, hi. Maria Jessica Ryerson ng Australia. Wow. Si Maria Carlin Banzon, Albert Cubos, Ana Lim, of course, yan. At saka yung mga grupo ng mga taga-FAMAS Awards. Hi, mabuhay po kayo. At saka ng nakakatuwa naman itong mga to. And not only that, the World Excellence Japan Awards. Mabuhay po si Ate Emma Cordero. Yan. At hindi lang yan, of course, si Miss Imelda Papin. Mabuhay po kayo. Ayan yung mga natin, mga kasama natin nung araw na nakakatuwa lang kasi hindi natin sila pinupuntahan pa dahil marami ho silang gawain ngayon. Ayan. At not only that, ayan, hello din po kay, ayan, yung mga taga-RTV Malacanang, mabuhay po kayo. Salamat po sa mga pinapadala po ninyo. The Manila Times, si Kuya Samson, si Jun Samson, yan also. Yan, yung mga friendship natin. Si Ate Loli Acosta, mabuhay po kayo. Kita mo naman, di ba, Ate Loli? Salamat po, of course. Yung mga yan. Ayan, tingnan lang natin yung mga pwede nating anihin. Ayan, sige, mabuhay po kayong lahat. Lahat na nanonood, mabuhay po kayo. Lalong-lalo na yung mga fans, yung mga kaagapay. Ayan, marami po yan. Lahat po yung nasa office ni Attorney Ferdy Topacio. And not only that, ayan si Attorney Raph, hi sir. At not only that, everybody, lahat po kayo na concern kay Attorney Topacio ay dapat batiin din. Sa dami po niyan, hindi natin mauubos yung oras na yan. Okay, balik tayo kay Sir Rafi. Yan, Sir Rafi, may konting minuto na lang muna Yes, tayo, no? alam mo partner, napaka-importante. Teka, wait lang. Yes. Bukas ba yung mic niya? Okay na? Okay? Yes. Ayan, sige po. Okay, ito ang concern, partner. Yes. Although mayroon na itong law na sinasabi, newborn hearing law, no? Newborn hearing, yes. So, siguro naman well-informed naman yung mga OB-GYN na nagpapaanak, no? Mhm. Buti yung mga ipinanganak sa ospital. Opo. Ang problema, partner, dito sa atin, sa Pilipinas, Opo. lalo na sa probinsya, Mm. marami pa rin ipinapanganak Na? through yung mga manghihilot, Opo. matrona at mga midwife, Ayun. which is outside the hospital, nasa probinsya. Opo. So marami ding ipinapanganak sa ganon. Mm. So yun ang mga baka hindi sila informed about this law na newborn hearing law. Okay. So may mga bata doon na talagang hindi na check within 30 days na may hearing So, problem kailangan yung bata. ang mga manganganak na lang, yung mga nanay, di ba? Yung, Maging concerned din kayo sa sarili Yes. ninyo at sa mga anak ninyong ipinanganak. Yes, kasi obligasyon ng parents yan. partner. Yon, di ba? No? Kasi mo paglaki ng bata, anak nila, Bingi pala, di ba? deaf mute, bingi na, Oh. pipi pa. Ayan. Pasensya na kayo, So, chismis ko lang. forever na yung Oo. problema. Pero attorney, So, attorney. Through this radio Oo. program natin, partner, Yes, sana sige. ma-inform Mm-mm. ang karamihan na pagka may nanganak, ay ipacheck ka agad sa hearing Pa-check center agad. yung kanilang baby. Yan. Okay? Opo. Now, dito sa Grupo Hearing Partner, sa company namin, Grupo Opo. Hearing,
ang sinasabi namin dito, we have the total hearing solutions. Why? Kasi partner, pagdating sa, kasi hearing aid ang kailangan mo. Opo, yes. Kailangan ma-check ng hearing center. Ang nakakakita po ng hearing problem, usually, yung doktor. Specifically, ENT. Oho. Ngayon, pag nakita ng ENT doctor na may hearing problem, nire-refer yan nila sa hearing center. Kasi ang tumitingin partner sa may problema sa hearing ay audiologist. Kasi may machine partner na ginagamit Doon yan. mismo sa office mo. Doon sa hearing center Sa hearing namin. center. No, Okay. Pero may mga ibang hearing center naman. Okay pa. Yes. Okay so, yan. Pero wait lang ha, kasi meron lang tayo, ito hindi natin nabanggit itong iba nating mga friendship. Ernesto Marquez, mabuhay ka. Yes, yo, good morning. Salamat po Sir Ernesto. Marites Kanke, Solomur 154, hi. From Euro, ayan, galing sa Euro. Good day po. Ruby, good morning. Jemil Jimena, ayan, watching from Baguio. Tama ba to? Ayan, tama ka ba? Baguio ka? From Baguio, ayan. Alam nyo hindi pa kasi high-tech cellphone ko. Pasensya na po. Gregorio Remulta, hi, hello. Yes, Joe Topacio. Watching from Phoenix. AZ, hi. Bixby, mabuhay po kayo. Marites Kanke, hello, good day. From Cebu City, thank you. Maruf Versosa, yan, Attorney Ferdy and Miss Juby. Okay, salamat po. Magandang umaga sa lahat. Sa iyo, M-Cell. Mabuhay po kayo, Sir Ma'am M-Cell ba to? O, Sir, yan. Chody Villanueva, Alma Altura, bigyan ng parusa. Yung gumawa ng katiwalaan, wag patawarin. Hulog yan. Okay, salamat po. AL Side Villafranca, yan. Nagutom ako bigla. Yan, napatatim. O nga, masarap yun, ha? Pasyalan niyo yung Juliano Market. Ano lang po yan, malapit po yan sa Balintawak Station ng MRT. Juliana Market. Hanapin po ninyo yung Anita Eatery. Nako, huwag kayong hingi ng discount ha, kasi mura lang ho yun. Mura lang yun eh. Okay, at hindi lang po yan, si Jenny Cinco from Bicol, Saldico, where na you? Aba, hinahanap si Saldico dito. Nga no, hindi ko rin ho alam. MCL, hampas lupang ambisyosa na ako. Pag si Claire, wala kang matututunan, sinungaling galing sa propaganda. Hindi naman. Hindi ho natin alam yung kanilang pinagdadaanan. Okay guys, Reggie Regal, Felipe, good morning. Yan, Madam Jilly. Wow, salamat. Naging madam talaga. Alam ko, pang mayaman lang yung madam eh. Okay, Attorney Topacio, salamat po. I am Gladys. Ayan. Okay, salamat po. Pasensya na yung mga bad words, hindi natin pwedeng basahin yan on air. Alam niyo naman, marami akong viewers ng mga kabataan. And at ang Joseph Arnel Aguilar, yan, salamat po. Salamat from Ireland. Samson Kuway, mabuhay po kayo, sir. Yan, mabuhay ang lahat ng mga Samson and Delilah. Ayan. Yeah. Okay, sige, Sir Rapi. Partner, ang Apo. importanteng sasabihin ko siguro ngayon Okay? ay kung saan po sila pupunta Sige, pag may hearing problem. Ibigay mo na lang yung phone number mo para mas mapadali. Yun hong aming hearing center sa Apo. Grupo Tekniko Sige po. ay nasa Alabang area. No? Alabang, sa malayo Intercity. yun. So, okay. Sige Now, po. mayroon ho kaming audiologist, kompleto po kami sa equipment, Aha. machine, na ginagamit ng audiometer to check Opo, kung opo. ano ang extent ng sira yung hearing problem. Ano ba yun? ng Sira? pasyente. Sira ng Sira yung hearing, partner. hearing. Yung oo. hearing lang. Hindi yung utak. Bubuin mo ha. Alam mo, partner, yung mga may problema ngayon dito Sige sa po, mga sige po. mga ghost project, Apo, yung pagdating sa hearing, apo. Hindi nila nabibingin nadinig na, yun. nabibingin na, oo. nabibingin na sila. Kaya yun nga ang sasabihin ko, inuna mo. Oo. Anyway, Okay, sige po. Number pwede niyo hong po. pumunta sa magpa-appointment dito sa hearing center. Opo. Sasabihin ko ang telephone number. Okay. Pwede ho tumawag sa akin for appointment kasi Opo. kailangan ho naka-appointment. Opo. So, this is my number, Go, go, go. Rafi Serrano, Mhm. 0917-794-8854. Okay, once more. 0917-794-8854. Mhm. Or pwede ding direct na doon sa aming hearing center sa Grupo Medico Tekniko. Ayun. May sasagot po doon sa inyo pag tumawag kayo, may appointment sa number na 0917 Mhm. 824-1760. Ulitin Okay. ko, 0917-824-1760. Okay. Last na lang, partner. Masasabi ko sa kanila lahat, buong Pilipinas, na we have the cheapest hearing aids
in the whole Philippines. Bakit, partner? Okay. Kasi ang hearing center namin, nasa office lang namin. Okay. Wala ho kami sa mall. Okay po. Alam nyo naman, pag nasa mall yung hearing Okay center po. mo, napakamahal ng renta. Okay, So, thank you so much, Sir yes. Rafi Serrano. At syempre, mabuhay po ang mga taga Payatas. Yan, Payatas boy. Oy, ang galing-galing. Ganda ng ng video mo. Okay guys, nako, maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga friendship natin sa Citizens Crime Watch yan. At lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno po, alam naman po natin na alam ninyo kung ano ang tama. Doon na lang po tayo at buhayin natin ang demokrasya. Napaka-importante po na tayo ay merong sinusunod na batas, hindi po yung pansarili lamang, kundi para po sa lahat. At bigyan po natin ng pansin ang mga taong humihingi po ng katarungan sa kanilang mga problema. Yan. Lalong-lalo na yung mga kaagapay natin na maaaring kayo po ay hindi naman nabigyan ng budget. Pero kasama kayo sa listahan na binadgetan daw. Yan. Siguro give thanks to God at salamat sa buong produksyon ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ayan, ang tabayanan natin sa ngalan ni Winner and Company. Yan, of course, ng CA natin, ng produksyon natin. Oh, Mabuhay yeah. po ang susunod na programa sa ngalan ni Miss Judy Ann Santos. Ayan, pinaghalo na no? Jackie Santos, of course, at saka si Judith Estrada Larino, and of course, the other people around. Ang oras po, sa ngalan po ng Balitang Bayan with Boss Drew Nasino, alas 11:58 ng umaga. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Oh, yeah. Thank you, guys. Yes, yo, Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy